Tayo po'y tumayo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, kami po'y nagpapasalamat. Sa umagang ito, sa isang dakilang pagkakataon, para kami ay manambahan, magpasalamat, encourage one another, and pray for one another, Lord God, kapagkat yan po ang inyong nais. Higit ang maranasan, Panginoon, ang inyong pong presensya at patuloy kami ay tatanggap ng inyong pong mga salita na siya pong magbibigay buhay, magbibigay ng tibay ng pananampalataya, paglago sa amin pong relasyon. At higit, O Diyos, your word will transform our very hearts, transform our life into the likeness and image of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa inyo pong presensya. Salamat, Lord, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. At ang mga kapatid po namin na wala pa, Lord, if they are on their way, you may guide them and protect them, Lord God, at maluwalhati po silang makarating sa lugar po na ito. Bless also, Panginoon, yung mga kapatid po namin na nasa online, mga kapatid po namin na nasa ibang bansa. Pagpalain niyo po sila at patuloy, Panginoon, kayo po ang siyang gumawa sa kanilang buhay. Pinupuri namin kayo, dinadakila. Ngayong umaga, ang inyo pong layunin, kalooban, plano ang siya pong ganapin ninyo sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Open our Bible in John chapter 15, verse 1 to 8. Magandang umaga po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama, ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Malinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy, sinusunog. Verse 7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y maging mga alagad ko. Marami pong katotohanan ang gustong ituro ng Panginoon sa atin dito po sa passage na ito. Mapapansin po natin pag
inobserve po natin itong John chapter 15, particular yung verse 1 to 8, may mga salita pong ilang beses pong inulit. Katulad po ng magbubunga. Siguro kung babasahin po natin yan at babalikan, maraming beses makikita po natin yung salitang magbubunga, mamumunga. Ilang beses din pong binanggit yung salitang mananatili. Pananatili. Ilang beses din pong binanggit yung sinabi ng ating pong Panginoon, ako ang puno ng ubas. Ito pong mga salitang ito, kung pag-aaralan po natin, mayroon pong gustong bigyan ng diin si Apostle John kung bakit po niya binabanggit po itong pamumunga, mamumunga, pananatili, at yung pagsasabi po ng puno ng ubas. Dito pa lang sa unang talata na makikita po natin, in verse 2, binanggit po dyan ng Panginoon, sa isang verse lang, 3 beses pong binanggit, nagbubunga upang magbunga. At makita po natin, mayroon pong words na binanggit na lalong managana. So ang nais po ng Panginoon, kung titignan po natin itong talatang ito, it is the desire of God that each of us should grow. Kasi ang pagbubunga ay nagpapakita ho ng pagiging malago. Ang pagbubunga, nag-i-amen si Wagi. Ang pagbubunga ho, ang pagkakaroon ng bunga ay nagpapahiwatig ng pagiging malusog, pagiging maayos. Halimbawa, kung tayo po ay nagtanim ng isang puno, nagtanim po tayo ng anumang halaman na namumunga, at kung ito po ay saganang namumunga, masasabi po natin na maganda ho yung kanyang paglago. Maganda ho yung kanyang pagtubo. So, ang nais po ng Panginoon, it is the desire of God na ang sino man maging malago. We must grow. Mamunga po tayo. Kaya ang atin pong pag-uusapan sa umagang ito, the discipline of Christian growth, o yung pong disiplina ng Kristiyanong paglago. Kung tayo po ay nagsisikap, tatrabaho, anumang ginagawa po natin, gusto po natin, ito po ay mayroong kasaganaan. Ayaw mong nagtatrabaho ka na mananatiling habang ikaw ay nagtatrabaho, walang nangyayari. Parang, ano ba naman tong bagay na to? Pagod, sakripisyo, sipag, pero parang wala namang nangyayari. Ayaw ho natin ng ganoon. Actually, ang panalangin po natin palagi na every other year na dumarating, lumilipas sa buhay po natin, at least makita ho natin ang atin pong sarili na kahit papano po mayroong pong pag-angat. Mayroong pong pagbabago. Because
ang kaakibat po ng pagbabago ay paglago. Kapag mayroon pong changes, mayroon pong growth. Hindi pwedeng sasabihin mong may pagbabago na wala namang paglago or growth. So kailangan, kung ang isang tao mayroon po siyang ginagawa, yung kanyang ginagawa, nagbibigay po ito ng pagbabago sa kanyang kalalagayan, pagbabago sa kanyang sitwasyon, dahil mayroon pong nangyayaring paglago sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga po tayo nagsisikap, nagtatrabaho, nagsasakripisyo, kasi para makita ho natin na mayroon pong mga pagbabago sa buhay po natin. At yung pagbabago na yan, nangangahulugan na mayroon pong paglago or growth sa buhay po ng isang tao. The same po yan, pareho po yan sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kung paanong desire po natin, level up, yung atin pong trabaho, yung atin pong negosyo. Kaya nga po tayo, kapag nasa company po tayo, we are making a point na sana ma-promote ako. Sana tumaas yung aking posisyon. Desire po natin, pag nagtatrabaho po tayo, sana maiangat yung aking pong sweldo. Ang yung desire po na yan, ibig sabihin, by changes, mayroon pong growth, mayroon pong development. Wala naman po sigurong nagtatrabaho na habang buhay, gusto niya, ganun na lang yung kanyang posisyon. Kaya nga po sa school, di ba? Nagmamasteral po tayo. Kasi yung masteral, naglalagay po sa atin sa mas mataas na posisyon. Ibig sabihin, mayroon pong changes. Nag-grow ka in your academics, sa iyong karir. Nag-grow ka. So ayaw mo na mananatili ka. Sa negosyo, gusto mo nag-i-expand. Mayroon pong extension. Kaya nga una, may mga bagay na binibili ka, tapos biglang sa mga susunod na panahon, nadadagdagan. Dati, manlalako ka na palamig, tapos Brother Marlon, walalay ka iba tunturon. Tapos, Sister Rosalyn, walalay ka iba tun banana Q. Barbecue. Kasi gusto mong mayroon pong pagbabago, mayroon pong pag-angat, mayroon pong pag-growth. Dati isang table lang, nagdadagdag ka ng mga isa pang table hanggang sa 3 table, hanggang sa napakarami. Maalala ko yung isang kainan dyan sa Mangaldan. Yung JG's. Siguro mga nasa 3rd year or 2nd year high school ako, 3rd year o nasa 4th year high school ako, yung kainan na yon, nandun sa may dating kinalalagyan ngayon ng bangko. Ano ba yung katapat na bangko ng Magic? Sa kabila. Yung may Greenwich, tapos yung GG's na yon, nandun lang yon. Mayroong 2 table, tapos u-order ka lang ng hamburger. Open. Ganun lang yon. Dumaan po ang ilang taon, naging ganoon po yung kanyang kalalagayan ngayon. Sumikat yung kainan po na yan. So ang ibig sabihin, desire ng bawat isa na magkaroon ng pagbabago at mag-grow sa anumang aspeto ng ating pong buhay. Even in our family, in our relationship, in our career, sa atin pong negosyo, gusto natin magkaroon po ng pagbabago, mayroon pong growth. Bakit po hindi pwedeng gawin? At i-desire po natin more than anything else that we grow in our spiritual life. Bakit hindi mas pagbigyan, paglaanan ng mas higit? Pag sinabing desire, mas matinding, masidhing pagnanais na, Lord, gusto kong mag-grow sa aking spiritual life. If our aim and goal in life is to grow in all those temporary things in this world, bakit hindi sa spiritual life? That we desire
more to grow. Kung tayo po'y nagnanais lumago, magkaroon ng pagbabago ang atin pong buhay sa mga temporaring bagay sa mundong ito, bakit hindi ho natin mas i-desire, Lord, gusto kong mas mag-grow sa aking spiritual life. Gusto ko, Panginoong, mayroong makitang pagbabago. I want more of you. I want to experience more of you, Lord God. I want to experience yung mga dakilang bagay, yung mga bagay, Lord, mga signs and wonders in my life. Sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Di po ba napakaganda? At alam ho ninyo, the Lord Himself desire for each and every one of us to grow in our spiritual life. In our spiritual life. Titignan po natin yung discipline of Christian growth. Ang sabi po dito, spiritual disciplines are those practices found in Scriptures that promotes spiritual growth among believers in the gospel of Jesus Christ. Tatagalogin po natin. Ang spiritual na discipline ay mga bagay na isinasagawa na masusumpungan sa mga salita po ng Panginoon na nagbibigay po ng spiritual na paglago para sa mga mananampalataya sa mabuting balita ng ating pong Panginoong Hesus. They are habits of devotions. Take note. They are habits of devotions. Habits of experiential Christianity that have been practiced by God's people since biblical times. Ito daw po ay nakagawian, nakaugalian, no? Devotion, habits of experiential, ibig sabihin karanasan. Higit po sa lahat ng atin pong sinasabi, yung karanasan po natin sa Panginoon. Ang pinakamatinding kapangyarihan ho ng Diyos sa buhay po natin, it is our experience sa Diyos. Kaya nga po dapat, Lord, panalangin, Lord, yung mga nagte-testify, Panginoon, yung mga nagbibigay ng kanilang patutuo kung paano kayo kumilos, Lord, gusto ko rin. Time will come. Tatayo ako, Panginoon, at ipapahayag ko ang karanasan ng inyong kapangyarihan sa buhay ko. At ang sabi po dito, this experiential Christianity had been practiced by God's people since biblical times. Ito po ay pinaglumahan na po ng panahon. Ito po ay naranasan ng mga naunang mananampalataya. Ito po ay mga karanasan ng mga Kristiyano nung panahon po ng biblical times. Nung panahon kung saan ang Panginoong Diyos naglalatag lang muna ng foundation ng katotohanan. Di ba, Brother Moy? Ang Genesis, Book of Genesis, o yung kung limang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tiyakin natin kasi baka mamaya hindi pala 5. Yan po yung tinatawag nating Pentateuch o Book of Law. Yang mga libro na yan, nilatag ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos yan, doon po sa foundational truth. Lahat ng kung anong pwedeng totoo o katotohanan, inilatag po dyan. At ito pong mga discipline na ito was practiced by God's people since biblical times. Halimbawa, pag palagi ho nating dinidiinan ang devotion, pagbabasa ng salita po ng Panginoon. In Deuteronomy chapter 6, verse 9, ang sabi ho ni Moses diyan, pag naglalakad ka, ikwento mo ang salita ng Diyos.
Pag nakahiga ka, ituro mo ang salita ng Diyos sa iyong mga anak. Pag nagkukwentuhan kayo, pag nakaupo kayo, ang sinasabi ho, pag-usapan ninyo ang salita po ng Diyos. The very foundation of devotion and reading, abiding in the Word of God. As old as times, 2,500 years or 3,000 years ago, binibigyan po ng diin sa mga Hudyo. Gawin ninyong kaugalian ang pag-aaral at pagbabasa ng salita po ng Diyos. First, bakit kailangan natin manatili? Ang sabi ho, napakalinaw. Hindi ko alam kung naniniwala po kayo sa sinabi po ng salita ng Diyos. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Anyone na hindi ho konektado sa Diyos, sa Panginoong Hesus, sinasabi niya, wala kayong magagawa. Ang ibig pong sabihin, ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus, walang paglago, walang changes, walang development in your spiritual life kapag hindi ka nananatili sa Diyos. Ang sabi niya, kapag hindi kayo, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang sabi ho dito, sabi po niya, until you come to the terms with the reality of your need to abide daily with Christ, magiging katulad ka ng, alam niyo yung laro, yung yoyo. Tapos tataas ka. Tapos bababa ka. Ang sinasabi ho, hanggat hindi daw natin nare-realize, sabi niya, yung katotohanan ng pangangailangan natin na tayo dapat manatili sa Diyos. Para daw po tayong yoyo. Yung mga kabataan, marunong pa bang maglaro ng yoyo? Huwag yolante manggalaw na yoyo. Di ba hindi pa sila nakakakita? Isaluan nyo para yoyo rate anak yo, tapiano alwala ba't na cellphone so gagalawan da? Nakalimutan na nila. Yeah? Hanggat hindi daw natin nare-realize yung katotohanan ng pangangailangan natin na kailangan nating manatili sa Diyos, ang sabi po niya, para daw tayong yoyo. Up, downs, up, downs, up, downs. Diba, ang tingin natin sa buhay, Lord, gusto ko pong from dito, gusto ko pong mag-take off pataas. And sometimes, we maintain constantly. Sometimes, gusto nating tumaas. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kaya nga, kung sa buhay po natin, with all these temporary things in this world, our aim and goal, magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng pag-angat, more that we desire to grow in our spiritual life. Ang sabi ho, ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan mananatili o kahit magpatuloy
o tuloy-tuloy, nakatuon, nakatalaga sa tinatawag na relasyon kay Jesus bilang Panginoon. Sa wikang English, sabi niya, abiding in Christ means remain in, manatili, stay in, sabi po, magpatuloy, or even to continue in constant, committed, consecrated, called out relationship with Jesus Christ as Lord. Ang binabanggit ho dito ng abiding in God, mananatili ka. Alam niyo, napakaganda ho nung paliwanag ho ng isang tagapagturo. Kasi titingnan po natin mamaya. Ano ba ang ibig sabihin nung sinabi ng Panginoong Jesus? If you abide in me, and I abide in you, if my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be given, it will happen to you. Diba? Ang ganda ho ng pangako ng Panginoon, if you will abide in me and I in you, sabi po, then you will grow, you will be fruitful. If my words abide in you, sabi po niya, ask whatever you wish. So wikang English mo eh. Ask whatever you wish and it will be given, it will happen to you. Di ba? Gusto natin ho yun. Gusto natin, Lord, whatever I wish, it will be given to me. Pero ang problema ho, mayroon pong sinasabi ang Panginoon, my word must abide in you. Dapat mananatili ang aking mga salita. O puntahan na po natin, spiritual na disiplina. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing, ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga spiritual discipline para po sa paglago? Number 1, manatili sa salita ng Diyos. Ito, abiding in the Word. Abiding in the Word. Yung galang natin sa salita ho ng Diyos. Yung respeto po natin sa salita po ng Panginoon. Our obedience to the Word of God is also our obedience to God. Yung galang natin sa salita ng Diyos, ganyan din po ang galang natin sa Diyos. The way we take the Word, it's also the way we take God in our life. Wala po tayong konkretong bagay na pwede po nating paghawakan pagdating po sa Diyos. Because God is Spirit. Wala pong bagay. Pag sumasamba ka sa Panginoon, saan ka nakatuon? You worship the Lord in Spirit and in truth. But praise God, mayroon pong written word na pwede ho nating matunghayan. And we can even claim, God, sinabi po ninyo ito sa inyong salita. Lord, mayroon po kayong pangako na alala ko po. Natatakot po ako, Panginoon. Pero naalala ko yung sinabi po ninyo kay Joshua. Fear not, for I am with you wherever you go. It is a written word. Hindi mo lang maririnig, sinulat po. Napakaganda ho. Kaya ang sabi, manatili sa salita po ng Diyos. Manatili sa salita ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin, isa pong disiplina that we can grow in our spiritual Christian life. Sabihin mo nga kasatabi mo, manatili ka sa salita ng Diyos. Hallelujah. John 14, John 15 verse 17. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kung, sabi niya, kung mayroon pong kondisyon, hindi pwedeng matupad ang anumang naisin mo sa buhay. Hindi pwedeng matupad ang anumang gusto mo sa buhay.
hanggat hindi ka nananatili sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng angkinin ng anumang pangako ng Diyos. Magically, na parang magic, hindi pwedeng mangyari without abiding in the Word of God. Jesus is telling us, if we want to be a growing believer, if we want to be a fruitful believer, ang sabi po niya, and disciples of Jesus, we must abide in His Word. Wala po tayong ibang pag-uusapan. Kahit ho gaano ka ka-present sa fellowship, kung hindi ka nag-a-abide sa salita ng Diyos, you will never experience the power of God, the work of God, kapag hindi ka nananatili sa salita po ng Diyos. Tatandaan ho natin yan. Wala kang personal na koneksyon. Wala kang personal na maikiklaim mo. Kaya ho, ang daming Kristiyano, very active, walang absent, pero kung hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi siya nananatili sa salita po ng Panginoon, wala hong karanasan sa kapangyarihan ho ng Diyos. Tandaan ho natin. Amen? Bakit? Sabi ho ng Biblia, Matthew chapter 4, verse 4. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang ibig sabihin, walang totoong buhay kapag pagkain lang ang kinakain ng isang tao. Dahil ang buhay, sabi niya, binubuo ng pagkain ng mga material na pagkain. Physical foods and spiritual foods. Physical foods and spiritual foods. The way to have Christ living in us is to have His Word in us. Ang kaparaanan daw na si Kristo namumuhay sa atin, nabubuhay sa atin, ay ang salita niya nasa atin. The Word of God is food to us. Mga kapatid, nagpunta po kayo dito, ayaw niyong pumunta ng church na hindi po kayo nag-almusal. Kung hindi man kayo kumain ng kanin, kumain po kayo ng tinapay, nagkape po kayo. Kasi agyulabay, unlakad church ang piano na oras anak. Nailuwag agak makapandangal ya maayos. Katong kailangan ko'y mangkapitan man tinapay. Kailangan ko'y mga iniluto. Ganun po kahalaga yung food that will nourish our physical body. The Word of God nourishes our spiritual life. Imagine ho ninyo, ang isang Kristiyano na hindi kumakain ng salita ng Diyos, kung anong klase at uri ng lakas mayroon po siya spiritually. Yung tatandaan po natin, sabi po ng salita po ng Panginoon in Ephesians, for our battle is not against flesh and blood. Sa ilaban tayo, kwanto, aliwalabat niya dalatan laman, Brother Fred. It's not against flesh and blood, but by the Spirit, municipality, principalities. Principalities, authorities. Di ba? Kaya nga po, maraming takot sa multo. Araraya may espiritu man nagtaktakot. Bakit? Mga kapoy sa spiritual life. Aga mga almusal, aga mamimirienda, aga manguudto, aga mamimirinda ngarem, tapos aga mamandem. Spiritually. Pero ang tayo nayari agmangan. Man almusal ka, man mirinda ka. Mangudto ka. Mirinda ka lalamat.
Mandem ka. Mamirinda ka ni. The 24 hours sumakdo, Sister Marla. Nanangrasa na, makaugib ka pa, taon na tapan mangan. Totoo po, di ba? Bakit? Ayaw nating manghina physically. Ay, kailangan ko'y mangan, taman trabaho ak. Kailangan ko'y mangan kasi ambulat so gagawin ko. Tama po yun. Kailangan din ho nating kumain spiritually sapagkat matindi ho ang laban spiritually. Hindi lang ho natin napapansin. Kasi akala ho natin okay lang tayo. Kaya nga po pagdating ng maraming pagsubok, pagdating ng maraming problema, pagdating ng mga bagay sa buhay po natin, hindi natin alam kung paano natin i-handle. Bakit? Hindi ho tayo spiritually fit. We are not spiritually healthy. Paano manatili sa salita po ng Diyos? Tingnan po ninyo ito. Awit 91 verse 1. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihang Diyos. Sa wikang English, sabi niya, they that, ano ba sa wikang English to? They that dwell, no? In the shadow, tama ba? In the shadow of the Almighty. Basahin ko na nga lang. Awit 91. Hallelujah. Di ba isa sa napakagandang bersikulo? Psalms 91 verse 1. He that dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Tandaan natin, abide in the shadow of the Almighty. Ikaw ay mananatili sa pagkalinga, salamat, ng pinakamakapangyarihang Diyos. He that abide, he that dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Napakaganda ho nung bandang huli. Rest or abide in the shadow of the Almighty. Sa pagkalinga ng kapangyarihan, ng pinakamakapangyarihang Diyos. Alam niyo po, itong bagay na to, sabi po dito, itong verse na ito explain, exactly, sabi po dito, sabi, what does abide under the shadow of the Almighty means? Diba, if you will abide under the shadow of the Almighty, may unang-una, mayroon pong proteksyon. Pag mayroon kang proteksyon, ibig sabihin, mawawala ho yung pangamba sa buhay. Mawawala ho yung takot. You imagine, you are under the shadow of the Almighty God. Ngayon, nagkakaroon po tayo ng takot, pangamba, kung hindi natin alam kung kanino po tayo nakasilong. Abiding in the shadow. Kung alam mong ikaw ay nakasilong sa lilim, or anino, sabi po niya, shadows, ng pinakamakapangyarihang Diyos, it will eliminate fear. Unang-una kasi mayroon kang proteksyon. Pero ang sikreto po niyan is abiding. You will grow. Akit makuririt so sa kaya tanaman niya itanam. Pag walang nag-iingat, ang kapoy man sasalog,
Hanggang po yung mga asikaso. Tudtua, mambibilay, pero hindi po niya, mangyayari po yung full life na kailangan niyang marating, di ba? Pwedeng magbubunga po siya sana ng isang napakarami, pero hindi nangyayari. Magbubunga siya, pero hindi ganoon. Di ba, alam niyo yung langka po diyan sa harap? Sa bungatutan, singa kabalag na amay LPG via tank, amay LPG. Amay shilin. Umanso kabalag tutan, numambunga. Sa labay ito ni baga, maayos may akatanuman to. Tapos, naaasikaso. Kaya, nangyayari ho yung, nangyayari po yung kanyang pamumunga ng ganoon kalaki, kasi, maayos ho yung kanyang pagkakatanim. Mayroon pong nag-aalaga. Kaya po, ang buhay ng isang Kristiyano, kapag you abide under the shadow of the Almighty, hindi ho alawan makuririt sa Christian life mo. Nangyayari ho talaga kung ano yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Pwede hong hindi ganoon, pero mampipilay kaya to. Mampipilay kan to, pero makuririt sa panagbilay mo. Dadakal sa takot mo't bilay, ang dami mong hinanakit, ang dami mong takot, ang dami mong mga bagay na hindi mo alam kung paano at kung ano ang mangyayari. Samantalang sinabi ho, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus, ang sino mang tumanggap sa katotohanan, ang sabi po, you will be free indeed. Bakit ho hindi nangyayari? Hindi nananatili ang tao sa salita po ng Diyos. Abiding in God's Word, sabi po niya, means, una, sabi ho, ang pananatili sa salita ng Diyos ay permanente. Abiding in God's Word is permanent. Sabihin nga po natin, permanent. Permanent. No? Ang ibig sabihin po nito, pag sinabi pong we abide in the Word of God, it is permanent. Hindi po siya on and off. Sa isilaw, no on and off. Ang tinagama to? Napundi. Salim, sige, on and off. Panggalawan mo. Balag sa kuryentem, napundi ni mansalat ka na bulb. Ang pananatili sa salita po ng Diyos, hindi po on and off. Hindi ka tatakbo sa Diyos, magpapatira pa ka sa Panginoon, iiyak ka sa Diyos. Lalapit ka sa Panginoon kapag matindi yung pangangailangan. Ang dami hong ganoon. Takbo sa Diyos. Hawak sa salita ng Panginoon kapag hindi maganda yung nangyayari sa kanyang buhay. Kapag hindi maayos yung nangyayari sa kanyang buhay. Aalalahanin niya ano na yung sinasabi ni Lord. Pag maayos yung nangyayari sa kanyang buhay, kapag maganda yung kanyang dinadaanan, kapag masagana yung kanyang kinakaharap, off po siya sa salita ho ng Diyos. Abiding means permanent. Ulitin nga natin sabihin, permanent. Permanent. Amen? Permanente po. The Word of God, abiding in the Word of God must be permanent. Ang sabi niya, abiding in God's Word is permanent. Example, nung pa-share kayo od, halimbawa, man-check-in kayo od hotel, you will just stay siguro one day, one night, or 3 days, 2 nights, tapos uuwi kayo sa inyong bahay. You will not abide in that room. Uuwi kayo, and you will enjoy yung talagang kwarto nyo na tinutulugan nyo sa bahay.
You abide in the room ng bahay ninyo. Ini-enjoy mo doon ka matulog. May problema ka man. Ang madalas, mas madaling makatulog pag nasa sarili mong tahanan. Pag nasa kwarto ka. Minsan, nung naugip ka hotel, ang gano'n anto'y karakap tutan niya hotel, gano'n kabetul tutam. Paano anto'y kalamag tumay katri, nung maminsan, makaugip ka alas 12 sila. Tulak. Ag mo na alay ugip mo. Nununutan mo ni, ang piano wala dyan, anyani. Mas alalo nagkamakaugip, nununutan mo. Mablima na bayar ko dyan. Tapos, nagkala ko mong limad dyan. Lalo nagkamakaugip. Pagdating mo ng bahay, nanaksawan ka, paghiga mo, tulog ka kaagad. Abiding in God permanently, ang ibig sabihin, hindi ka on and off. Pinakita ko lang na kapag pumunta ka sa isang hotel, pwede kang mag-stay doon, pero aalis ka din. Pagdating mo sa bahay, yun ang totoo. Sabi ho dito, it's just a temporary situation. Imay yakar mo od hotel, tapos iugip mo doon. Temporary laban. Pero, sabi ho, your home is where you abide. Yung tahanan mo, yung kwarto mo, where you abide. It is a place where you live and you rest. Diba? Diyan ka tumitira at diyan ka nagpapahinga. Pag sinabi nating abiding in God's Word, ito ho ang katotohanan po niyan. Pananatili. Lahat ng bagay sa buhay mo, dapat nakaangkla sa kung ano ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Kung gagawa ka ng desisyon, see to it, Lord, ano pong sinasabi niyo tungkol dito? Kung mayroon kang iisipin, pagpaplanuhan sa iyong pamilya, Lord, ano pong sinasabi po ninyo dito? Personal mong buhay, mayroon kang gustong marating at mangyari, Panginoon, ano pong sinasabi niyo dito? Ang ibig sabihin, umiikot ang buhay ho natin sa kung ano ang katotohanan mula po sa salita po ng Diyos. Permanently. Hindi pwede na yung mga iba, inaano natin sa Panginoon. Pero yung mga bagay na gusto nating ipilit, yung gusto nating mangyari, sandali lang ho. Pag nakabuklat ang Biblia, sinasara muna natin. Pag gusto natin, binubukas natin. Lord, gusto ko po yung ganito. Lord, gusto kong ipilit kung ano yung gusto ko. Gusto ko, Panginoong, maganap kung ano yung personal kong nais. Sasara mo yung Biblia. Ayaw mo munang pag-usapan kung ano ang sinasabi ng Diyos. The word abiding in the Word of God should be permanent. Dapat permanente. Number 2, ang pananatili sa salita ng Diyos ay ganap. Sa wikang English, sabi niya, abiding in God's Word is complete. Dapat kumpleto. Tingnan po natin itong verse na ito. John 15, verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Complete. Sabi po dito, tumutupad sa utos ng aking Ama, mananatili sa aking pag-ibig. Abide in my love. Bakit sinabing complete? Sabi po niya, Jesus talk about abiding. If we keep His commandment, we shall abide in His love.
So yung abiding in God's Word completely or complete or ganap, ibig sabihin, pagsunod, obedience to the Word. Pagsunod sa salita po ng Panginoon. Hindi lang po pakikinig. Hindi lang po pagtanggap. Hindi lang po paniniwala. Hindi lang po pagsampalataya. Ang pinakahuling resulta ng iyong pagtanggap, pagsampalataya, pakikinig sa salita ng Diyos. Last and final, your obedience. Our obedience. Hindi, wala pong silbi. Kung narinig natin, sinampalatayanan natin, tinanggap natin ang salita ng Diyos. The last and final say is our obedience to the Word of God. Dami hong napapariwarang buhay, kahit ho Kristiyano. Ang dami hong nasisirang buhay, kahit po Kristiyano. Failure to obey the Word of God. Marami ho. Bakit ganoon? Kristiyano yun, bakit ganoon ang naging desisyon niya? Failure to obey the Word of God. Hindi nasusundan ng tama ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba minsan, aminin man mo natin o hindi, ang mga bagay na pinagdudusahan natin, ang mga bagay na nagpapahirap minsan sa atin because our failure to obey the Word of God. Dahil ho, hindi natin talaga nasusunod o sinusunod kung ano ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. In other words, sabi po niya dito, abiding to be is to be consistently obedience to the Word of God. Many people think they can live in an old way. And then, when they run into trouble, they run to God. Kaya alam ho ninyo, wala hong pagkukulang ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Never that God will lack anything for us. Wala pong bagay na pwede nating masabi kasi nagkulang si Lord. Sabi ho, everything pertaining to godliness, God has provided for us. When you fail, it is not because God fails. It is you na hindi mo nasunod kung ano yung nais po ng Panginoon, kung ano yung kalooban po ng Diyos. Kaya nga po, tignan ninyo ang kwento ng bansang Israel. Every time nagdi-disobey sila sa Panginoon, napapahamak sila. Natatalo sila sa laban. Sinasakop sila ng mga kaaway. Anong gagawin nila? Marirealize nila, Lord, we didn't obey. We disobey you, Lord God. Babalik sila sa Panginoon. Susunod sila. Sasamba sila sa totoong Diyos. Magtatagumpay sila ulit. Pag nagtagumpay sila ulit, makakalimutan nila ulit ang Diyos. They will disobey God. Matatalo sila ulit. Mapaparusahan sila ulit. Ibibigay ko kayo sa inyong mga kalaban. Hahayaan ko kayong matalo upang maalala niyo ako muli, sabi ng Panginoon. Ano ang failure sa buhay? Dala ho, kung Kristiyano ho tayo, because we fail to obey God. Tingnan ninyo itong Proverbs. Another, sabi niya, ang pagsunod ay pagpapatuloy o ang pagsunod ay ang patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Obedience is the continuous obedience to the Word of God. Ang ibig sabihin, pag tayo po'y sumusunod,
patuloy na sumusunod. Walang pagkakataon na tayo po ay hindi sumunod kung hindi patuloy. Sabi niya, abiding is to be consistently obedience to the Word of God. Tingnan ninyo yung kapahamakan na pwedeng mangyari sa buhay ho ng isang tao hindi sumusunod sa Panginoon. Kawikaan chapter 1, verse 24 and 26. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin. Pati mga saway ninyo. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo, dahil dito, kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasasadlak sa kaguluhan. Anong dahilan? Binabaliwala nyo yung aking panawagan. Hindi ninyo pinapansin yung aking pagsaway sa inyo. Hindi, winawalang bahala ninyo yung mga payo. Paalala sa inyo. So anong nangyayari? Magiging katawa-tawa kayo. At ang sabi, mapapahamak, masasadlak sa kaguluhan ang inyong buhay. Ano pong dahilan? Failure to obey the Word of God. What it means to abide? Number 3, panatili sa salita ng Diyos. Ang pananatili sa salita ng Diyos ay isang kaparaanan ng pamumuhay. Sabi po sa wikang Ingles, ang abiding in God's Word is a lifestyle. Ibig sabihin, ito na yung gawi ng buhay ho natin. Yung pagsunod sa salita po ng Diyos. Lifestyle. Gawi ng pamumuhay. Kasi ho tayo, mga Kristiyano po tayo eh. Di ba sabi ho ni Paul, we are not citizen of this world. Nag-uusap po kami, kailan ho yun? Kahapon yata o nung hapon na isa. Sabi ko meron po kaming pinag-uusapan. Pero, ang sabi ko, we are not living in the economy of this world. Sabi ko, we are living in the economy of God. Praise. Amen. No? Salamat, anak. Sister Marites. Hindi tayo nabubuhay sa ekonomiya ng mundong ito. Kundi nabubuhay tayo sa ekonomiya ng Diyos. Kaya po kahit mayroong crisis, mayroong pong kahirapan, hindi ka matatakot sapagkat ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Hallelujah. Diba? Kasi bakit natin sinasabi yan? Our lifestyle, abiding in the Word of God should be our lifestyle. Una, hindi tayo talaga taga dito sa mundong ito. Kaya wag mong yayakapin ang mundong ito na parang pagmamay-ari mo o parang taga rito ka. Because anyway, time will come, we will leave this earth. We are citizens of heaven, sabi po ni Apostle Paul. We are kingdom people, sabi po. Napubuhay po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tayo, sabi, you are the salt and light of this world. Ang ibig pong sabihin, kung ano yung kultura na mayroon sa kalangitan sa kaharian ng Diyos. Yan ho ang atin pong ipinapamuhay. Di ba sabi po Matthew chapter 5, anong sabi? Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kaliwa. Pag pinaglakad ka ng 1 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 kilometro, Brother Fred, di ba? Pag kinuha ho yung balabal mo, ibigay mo pa pati yung suot mo. Bakit ganyan, Lord? Beatitude. Beatitude in the kingdom.
Blessed are the poor in the spirit, for they shall see God. Di ba? Yung mga pagpakumbaba, bakit kabaliktaran ang lahat ng sinasabi ng Panginoong Yesus? Because you are not of this world. Ibang sabi, I know, ginawanda kay makapoy, gawan mo na makapoy. Bawi-bawian labat. Hindi ho ganyan ang utos ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, love your enemy. Do good to those who persecute you. Bakit? Kasi sinasabi ng Lord, hindi dapat ang kultura natin katulad ng mundong ito because we are not of this world. Hindi tayo sa mundong ito. Kaya dapat ang lifestyle natin, yung salita po ng Diyos. Ang lifestyle natin, yung salita po ng Panginoon. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang isang halaman pag tinanim, pwedeng mamunga. Pag walang nag-aalaga, mamumunga rin po siya, mabubuhay pa rin po siya. Puro isang buhay na hindi ganoon ang itinakda para sa kanya. Kasi kapag may nag-aalaga dyan, sasaluganda, asikasuanda, mas magiging maganda, mas magiging malalaki, mas magiging productive yung kanyang pamumunga. Pag ikaw ay isang Kristiyano, you didn't abide in the Word of God, mabubuhay ka. Pero yung buhay mo, hindi katulad ng buhay na ninanais ng Diyos. John chapter 10, verse 10, I came that you may have life, life that is full and abundant. Ayaw ho ng Diyos na hindi tayo nag-grow sa atin pong spiritual life. You may growing in your physical life. You may are growing in your career. Pwedeng lumalago ka financially, lumalago ka sa iyong trabaho, lumalago yung negosyo mo. Pero naghihirap ka spiritually. Kaya nga sinasabi ko, the more we desire to grow in everything, temporary things in this world, hindi ho ba masigit, we desire to grow spiritually. Iisa lang po yung pinag-usapan po natin na discipline in growing in our Christian life. Abiding in the Word of God. Abiding means abiding in the Word of God permanently. Abiding in the Word of God completely. Abiding in the Word of God is lifestyle. Amen? Hallelujah. Sinong gustong lumago spiritually? Praise the Lord. Kailangan ho nating manatili sa salita ng Diyos. Ma-in love po tayo sa love letter ng atin pong Panginoon. Alam po ba ninyo, bago ka pumasok, and you have read a single verse, na dala-dala mo pagpasok, na naaalala mo, nai-ignite yung espiritu mo. Doon po sa salita po ng Panginoon. At yung buong araw mo na yon, pinagpala ho ng Diyos. Panguling verse, ang makapagsasabi kay Yahweh, muog kat kanlungan, ikaw ang aking Diyos. Ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya, ay palagi kang makakatiyak. Iingatan kanya't ipagsasanggalang sapagkat siya ay matapat. Psalms 91, verse 2 to 4. Punihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Let us desire to grow in our spiritual life more than we desire to grow on those temporary things in this world. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Shall we prepare ourselves